Mga kapatid, sa bagong chapter ng binansagang Senetflix, sinimulan na nga ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mahaba po ang proseso, marami ang eksena, pero sa kasaysayan ng Pilipinas, gaano nga ba kadalas umabot sa Senado ang mga impeachment case? At ilan lang ang tuluyang nauwi sa pagkakatanggal sa pwesto? Sa madaling salita, ang impeachment ay paraan para panagutin ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno kapag inakusahan silang may mabigat na paglabag sa konstitusyon. At kapag napatunayan po ang mga paratang, maaaring matanggal sa pwesto. Hango ang sistemang ito sa American Constitution. At ang maaaring ma-impeach ay ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Noong 2000, si dating Pangulong Joseph Estrada ang kauna-unahang Pangulong na impeach. Pero hindi natapos ang paglilitis dahil nag-EDSA 2 noong 2001. Noong 2011 naman, na-impeach din si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pero nagbitiw bago pa man matapos ang paglilitis. Noong 2012, si dating Chief Justice Renato Corona ang kauna-unahan at hanggang ngayon, tanging mataas na opisyal na nahatulang guilty at napatalsik sa pamamagitan ng impeachment. Sumunod ang impeachment complaint laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017. Pero nagbitiw rin po ito. At ngayon, si Vice President Sara Duterte ang kauna-unahang vice-presidenteng sumasailalim sa impeachment trial. Pero tandaan, hindi dahil may impeachment complaint, abay sigurado ng matatanggal sa pwesto ang isang opisyal. Marami ring reklamo ang hindi nakakalusot sa Kamara o tuluyang nadidismiss. Kabilang po dito ang mga impeachment complaint laban kina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte. At ngayon nga, naharap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. At ang dapat po nating abangan ay kung paano ito magwawakas. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-Alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.